Ayan. At magluluto ako ngayon ng sinaing na tulingan. Meron ako, nakikita nyo, meron na ako dyang tubig at merong isda na gagamitin natin para sa ating sinaing na tulingan. Ibababad muna natin at least mga 5 minutes or 10 minutes yung isda natin. Lalagyan natin ng asin para masuk yung ating isda, para yung mga niya, dugo-dugo ng ating isda ay lumabas dyan. So yan, ibabad muna natin dyan ang ating isda. Para masuk yung, tapos hiwaan nyo ha, hiwaan nyo. Ito ang ating mga gagamiting sangkap. Meron akong karne dyan ng baboy na in-slice siya na parang pangsahog. Meron akong luya. Meron ding pamintang buo at laurel, dahon ng laurel, sibuyas at bawang. Yan. Ngayon ay magluluto ako ng sinaing na tulingan na isda. Yan. At ngayon naman ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang gagawin natin sa ating isda na tulingan, ay para makita nyo mabuti paano ang ating gagawin. Yan yung isda natin na tulingan na isinok natin kanina sa tubig na may asin. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng asin dyan sa may hati. Ganyan. Lahat ng isda ay lagyan nyo ng asin. Ganyan yan. Tapos, pagkatapos lagyan ng asin ay ipe-press lang natin siya ng ganito. I-press nyo, nakita nyo, lumapad siya. Ganyan lang. Kabilaan. So, ganyan, kailangan ay na-press ng mabuti ang ating isda. So, ganyan na magiging itsura niya. Tapos, ay lalagyan natin ng dahon ng saging. Ang kanyang sa part dito na ulo, lalagyan natin ng dahon ng saging. At next, ngayon naman ay may dahon ako ng saging dito na isinalab ko sa apoy para hindi magputol-putol, para mas maganda ang pagbalot natin ng ating tulingan. Ganito lang ang ating next procedure na gagawin. Parang tatakpan lang natin yung ating ulo ng tulingan. Ganyan lang oh. Madali lang to. Tatakpan nyo lang yung ulo ng tulingan. Yung dito sa may batok na part niya, para hindi maghiwalay yung ating ulo at yung katawan ng tulingan. Ganon ang gagawin lang ha. Ganyan lang, madali lang talaga. Ayan. Para lang hindi siya maghiwalay. Ganyan. Kung may gusto nyo mas malaki, isama nyo yung katawan. Huwag naman lahat ng katawan ng isda, isama nyo balutin. Kasi hindi na yun Yan, ganyan Yan, ganyan lang siya. Ang purpose kasi niya para hindi maghiwalay yung ulo at yung katawan ng isda. Ganyan lang siya. Yan. At ngayon ay lalagyan ko ng dahon ng saging ang ating lulutuan ng ating isda. Ng ating sinaing na tulingan. Ikot-ikot pa itong ating yan. Diyan ko siya lulutuin. Tapos ay ilalagay ko na ang ating karne.
Yan, lagyan nyo ng karne sa ilalim. Tapos ayus-ayusin nyo lang ganun. Tapos ilalagay ko ang ating luya. Maglalagay na din ako ng sibuyas. Tapos ay ating bawang. Yan. Tapos ay isang laurel at paminta. Tapos ay ilalagay na natin ang ating isda na tulingan. Yan, i-plaster nyo lang. Plaster. Ayusin nyo lang yung paglalagay. Bisaya words naman ang ating nagamit. Mag-Tagalog tayo. Yan, ganyan lang siya. Hanggang sa mailagay natin lahat dito. Yung ating mga isda. Yan. Ganyan siya. Tapos ito naman. Lumikit yung bawang sa kamay ko. Tapos, ayan. So, kung 1 kilong isdang tulingan ang nagamit ko dito. Tapos ay karne ng baboy. Mga, siguro to, mga 1/4 lang na karne ng baboy or 3/4. Milyan lang ako ng kaunti. Tapos yan, lalagyan na naman natin ang ating karne ng baboy. Tapos, lalagyan na ulit natin ng luya. Ayan. Maraming luya ang aking ilalagay para masarap. Mas masarap kasi maraming luya eh. Tapos, same procedure. Ganyan ang gagawin. Tapos, sibuyas ulit. At ating bawang. Siyempre, lalagyan din natin ng asin para lumabas yung lasa. Tapos tikman nyo na lang mamaya. Tapos ay suka ang aking gagamitin dito. Lagyan natin suka. Yan. Tapos ay lalagyan din natin ng siling verde. Yan. Tapos ay isasalang na natin to. Lagyan nyo, huwag nyo kalimutan na lagyan din ng pampalasa na ginagamit nyo ha. Kung ano yung ginagamit nyo na pampalasa dyan, kahit ano yan, lagyan nyo para may lasa naman ang ating masarap-sarap naman ang ating sinaing na tulingan. Tapos yan ay isasalang na natin ngayon. Ready na ngayon ang ating sinaing na tulingan. Isasalang ko na to. Simula na akong pakulo nito. Medyo matagal nga lang ang ating procedure ng pagluluto ng sinaing na tulingan. Yung iba inaabot ng 2 hours, ganun. Itong sa akin mga lang to, 1 hour. Mabilisan ko lang lulutuin tong ating sinaing na tulingan. Ganun kasi pag sinaing na tulingan medyo matagal talaga. Tapos mahinang apoy lang ang gagamitin nyo para hindi masunog. So ngayon magsisimula na ako. Ayan, at nagsimula na ako magluto. Inilagay ko na siya dyan at iluto lang natin to sa medium heat lang para hindi masunog ang ating niluluto kasi kailangan natin itong lutuin ng medyo matagal na pagluluto. Yung iba 2 to 3 hours yan niluluto ang sinaing na tulingan, pero yung sa akin mga 1 hour lang to. So tatakpan ko siya ng dahon ng saging ngayon at tatakpan ulit ng another. Kaya lang natin dyan kumulo sa medium heat at mamaya ay i-check ulit natin at kumukulo na siya. I-check muna natin ano na ang ating itsura nito ba. Nakulo na siya. Ang bango. Ang bango. Ayan siya.
Yan na ang ating sinaing na tulingan. Oh. Mabilis na lang natin itong niluto, mga 1 hour lang. Yung iba kasi niluluto nila to ng 1 to 3 hours. O ganun sila magluto ng sinaing na tulingan kasi sa medium heat lang talaga to niluluto. Huwag niyong lalakasan yung apoy kasi masusunog siya. At saka para talagang lutong-luto siya kasi pagka ganun katagal to lutuin, pati yung tinik niya, yung ulo niya, malambot talaga siya, makakain niyo. Tapos ay yun talaga ang proseso. Yung ito naman ginawa ko yung pagluluto nito, 1 hour ko lang itong niluto para medyo mabilis, ganun. Iba-iba naman kasing klase ang style ng pagluluto ng sinaing na tulingan. Yung iba kamyas na pinatuyo ang ginagamit. Ito naman suka ang ginamit ko kasi pag suka ang ginamit nyo sa pagsaing ng tulingan, mas matagal siyang maiimbak, hindi siya agad na sisira o napapanis ang ating sinaing na tulingan. Kahit mga 5 days or isang linggo, pwede nyo pa siyang makain. Basta lagi nyo lang siyang iinitin kahit sa isang beses ang araw, initin nyo lang yun. Kaya ilagay nyo sa sa rep nyo. Pero kahit hindi nyo siya ilagay sa rep nyo, initin nyo lang ng isang beses sa isang araw, matagal siyang mapanis. Bango-bango niya. Ang bango. Nakakagutom ng amoy. Ano siya. So, yan. Ito na yan. Yan. Bango talaga. So, eto na, luto na ang ating sinaing na tulingan. Diba? Ang bango-bango talaga, ang bango-bango, ang sarap nito. Sarap-sarap nito, guys, promise. The best ang lasa nito talaga. Tapos ay, may imbak mo pa siya. Matagal pa tong mapanis. Yan. Tapos ito ang may karne siya ha, may karne. Ang ating sinaing na tulingan, guys. Ano siya, grabe, sarap. Yan ang ating sinaing na tulingan.